na damay na po, damay na talaga sa aking opinyon ang kredibilidad ng impeachment trial or paglilitis dito po sa article of impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Next month po inaasahang mangyayari ito. Ito ay dahil nga po sa masamang imahe ngayon ng Senado. Ito ay dahil nga po sa drama, iyakan, kaguluhang nangyari sa Senado under new leadership, Senate President Alan Peter Cayetano. Yan po ang aking opinyon at paniniwala. Kasi malinaw po, hindi man nila aaminin, malinaw na yung kanilang ginawang kudita, pang-aagaw sa pwesto ng dating Senate President ay isa sa mga maaaring pinaghandaan nila ay itong numbers game na kailangan para sa paghahatol or pagdedesisyon pag nagkaroon ng trial dyan sa Senado sa impeachment. Kasi alam nila at para po sa inyong kaalaman, ang trabaho ng senador judges, trial and decide. Numbers game. Two-third vote. Two-third vote ang kailangan para ma-impeach si Sara sa bilangan desisyon na kailang gagawin. 24 senador sila, nangangahulugang kailangan ng 16 vote para ma-impeach si Sara. Dalawa po kasi ang kaparusahan. Ang resulta ng guilty, ang impeachable official, removal at perpetual disqualification sa anumang public office. Yun po yun. Okay? So, again, opinion ko ito, hindi nila aaminin. Yun ang purpose nila. Hindi lang para isalba, bigyan ng protection si Bato. Actually, nagkagamitan lang doon. Nawala rin yung protection. Pinapasok, after halos 7 months na hindi pumapasok si Bato. Pinapasok, sinundo pa ng sasakyan ni Cayetano para maipasok sa Senado si Bato. Nagkaroon ng drama sa pagpasok, di man hinahabol, kaya nasugatan, pero nadapa naman, kaya nasugatan sa hagdan si Bato. Bumoto ng pabor kay Cayetano, kaya sila nanalo. Kaya nga ang score 13-11. 24 lang sila Nung matapos makaboto, after 2 days, anong nangyari? Nawala na sa Senado. Nawala sa custody ng Senado si Bato. Kaya nga under investigation, pinatakas o tumakas? In-escort o tinakas nga ba ni Robin Padilla? Yan pa yung isang iso. Pwede pa nga makasuhan ng obstruction of justice. Kasi merong standing warrant of arrest si Bato galing sa ICC. Pero huhulihin, pinagtakpan ng Senado. Dahil napakinabangan nila si Bato. Yung kanyang number 13 vote, yung kanyang boto ang nagpanalo kay Soto. Kapalit naman ng custody. Kaya hindi siya hinuli ng NBI. Merong usapang lalaki. Sabi ni Director Matibag, nag-usap silang dalawa ni Senate President Cayetano na walang arestuhin dahil under custody ng Senado si Bato noong araw na yon. So, hindi gumalaw ang NBI. Pero pagdating nga ng madaling araw ng Huwebes, May 14, nakatakas na, nakawala na si Bato. So, hindi na custody. Kaya nga parang ang biro ni Director, ano yan? Custody nyo para makatakas? Pinigilan nyo kami para hindi maaresto? Tapos pinabayaan nyo makatakas? Ayan. Kaya nga ang biro ko, biro ito totoo doon sa aking Facebook page. Senado parang city jail. Natatakasan. Dahil kasi sa mga municipal, city, and provincial jail, nangyayari yan. Hindi lang sa pelikula. May nakakatakas, may pinapatakas. O yung Senado, gano'n. Under custody nila, pero natakasan sila. Or pinatakas nila. O kung ano man, pero wala na. So ngayon, pinaghahanap na ng mga otoridad. Yun eh. Di ba?
So, paano ngayon yan? Maliban doon, ang sunod dyan yung impeachment. Kasi nga numbers game sa impeachment. Maliban lang kung makukonsensya sila, magigising sila doon sa napakalakas na mga ebidensya, betrayal of public trust, death threat o death, ano ba yan? Threat, destabilization, bribery, ano ba isa? Unexplained wealth, at saka confidential fund. Yung apat na yun eh. Yun po yung nilalaman ng article of impeachment. Yung threat, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Itinuro nilang destabilization kasi pag nawala ang buhay ng Pangulo, yung Vice President, ang uupo. So, gulo yan, di ba? Parang magkakagulo pag nawala ang Presidente. Pero makikinabang, Vice President. So, talagang yun ho yung malakas na paglabag or kawalan ng tiwala ng taong bayan. Betrayal of public trust. Tapos yung bribery, panunuhol doon sa mga YOSEC opisyalis ng Department of Education. Yun. Tapos, ayun na nga, unexplained wealth. Yung mga bank record, bank transaction. At yung confidential fund na wala naman talagang ghost sina Mary Grace Piatos at iba pa. Yun eh. So yung bang magdampuhalang mga ebidensyang yun ba yung gustong pagtakpan? Kaya nag-take over ang sinasabing pro-Duterte senador? Yun ba yun? Natural, hindi kayo aamin. Pero yung perception ng channel na ito at opinion ng channel na ito, perception ng mga tao, hindi po yan mabubura na meron kayong layunin na pagtakpan si Sara Duterte. Kaya pinilit nyo kahit na yung isang taong nagtatago sa warrant of arrest, pinapasok nyo para lang makakuha kayo ng majority at mag-take over sa Senado. Yan ang imahe. Kung paano nyo yan sagutin, paano nyo ipaliwanag, paano nyo justify na hindi ganon, bahala kayo. Pero ang opinion, perception ng tao, mamamayang Pilipino, hindi nyo yan matuturuan. Dahil alam nila, nadidinig nila, nakikita nila, at ang aking mga channel, obligasyon ko at karapatan ko na ipaliwanag ang lahat ng ito. Pag naniwala sila, salamat. Kung hindi ko naman pipilitin. Kaya nga yung mga troll, mga basher dito, puro pagbabanta at pagmumura at pambabastos na lang ginagawa kasi wala silang argumento na matino. Hindi nila masagot ang ating mga topic. Wala silang pangsagot sa ating mga topic. Walang argumentong katanggap-tanggap. Kaya pagmumura, pagbabanta, pagsasabing mali-maleta, bias-bias, ay puro basura na yan. Yung maleta, itanong nyo kay Mike Defensor, doon ako na-recover sa kanyang hotel sa Pasig na pinasara. Di ba? Kaibigan ko pa naman si Mike, grabe, sayang. Anyway, wala tayong magagawa. Yan ang buhay niya, at yan ang gusto niya, wala tayong magagawa. No one is above the law. Please like and share.